Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. Kayo po ba'y nakahanda ng salita ng ating Panginoon? Okay, praise God. Kung kayo po ay may mga Biblia, please open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 1. Sama-sama po nating basahin po ang verse 21 hanggang verse 25. At ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas sa mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasan higit pa sa kalakasan ng tao. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Mari na po tayong umupo, purihin po ang ating Panginoong Diyos. Yung topic po natin ay meron pong kaugnayan po sa tema kasi meron tayong monthly theme. At yung monthly theme po natin ay the power of the cross. At dyan po ay ibabase po natin itong mga susunod pong mga linggo, yung topic po natin po sa ating pinakatema. Ngayon po, pag-usapan natin sa topic na ito ay yung the cross of Christ. At yung text po na ginamit po natin dito ay 1 Corinthians chapter 1 of verse 21 hanggang 25. Alam po ninyo, tayo bilang mga tao, no? Kapag tinitingnan po ninyo yung cross, ano ang pumapasok po sa inyong isipan? At para sa inyo, ano po ang pakahulugan po ninyo dito? Alam po ninyo kasi sa mundo pong ito, iba't iba ang tingin at pakahulugan po ng tao pag tinitingnan po nila yung cross. At dito po ay mapapansin po natin sa salita ng Panginoong Diyos na ating pong binasa, ganun din po nung panahon po nila eh. In fact, ito pong message na ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, ipinapakita dito, tapos na po yung pagkabuhay na magmuli ni Kristo Jesus, at ang sinasabi po sa Bible, siya na po ay umakyat na po sa langit. At nakita natin, meron pong sinasabing Great Commission na binigay po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi ng Panginoong Yesus, sumayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. At sabi nga pong ganyan, bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At nakita naman po natin na hindi binigo ng mga apostol ang ating Panginoong Yesus tungkol po sa kanyang Great Commission. At sabi nga pong ganyan, mahirap gampanan yung Great Commission kung hindi mo hindi makikita sa iyo yung sinasabing Great Commandments. Ano yung Great Commandments? Ibigin mo ang iyong Diyos buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa. At sabi nga pong ganyan, gayon din naman ang iyong kapwa, ibigin mo. At sinabi rin po ng salita ng Panginoon, kung makikita po natin, ang isa sa nakita natin yung dedication po ng mga apostol. Dahil mahal nila si Lord, no? At dahil mahal nila si Lord, nandun sila na kung saan handang ganapin yung utos po ng Panginoon na ipangaral ang kanyang mabuting balita. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin, sabi nga po ng isang mangangaral, sabi niya ganyan, ay kapag nasa atin daw po yung sinasabi natin, ginaganap natin yung Great Commandments, tapos yung Great Commission, nasa ating puso po ito, sabi nga pong ganyan, ay pwede daw po magkaroon ng sinasabing Great Church o dakilang iglesia. Kaya mahalaga ang isang mananampalataya, mayroong pagmamahal sa Diyos at sumusunod po doon sa utos po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung mapapansin natin, ibang pagtingin nila sa krus kapag tinginan po natin. At makikita natin dito
ibinigay nila ang kanilang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mababasa natin sa Bible, bagamat nung mga panahon pong yun, iba't ibang pagtingin po, iba yung view pagdating po sa krus ng ating Panginoon. Now, tingnan po natin yung sinasabi po ng Word of God. Like example po, sabi po na salita ng Panginoong Diyos, sa mga Hudyo daw po, kung makikita natin dito, ang tingin nila sa krus ay isang katitisuran. Katulad nga po ng sinasabi po ng salita ng Panginoon according to verse 23. Sa mga Hudyo, ang krus daw po na kung saan ay isang katitisuran sa kanilang pagtingin. At alam ba ninyo kasi, kung mapapansin po natin, siguro babalikan natin yung background po. Bakit ganito ang pagtingin ng mga Hudyo sa krus? Kasi po kung makikita po natin dito, ang mga Hudyo, ang binibigyan nila ng emphasis po sa buhay po nila, yung signs, wonders, and miracle. Yan ang pagtingin po nila eh. Kaya para sa kanila, tisod sila kapag tingnan nila yung krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ayon po doon sa sinasabing oral tradition, merong pagpasa po ng mga kwento tungkol po sa ginawa ng Diyos sa bayang Israel, sa kanilang mga ninuno. At bukod pa diyan, basa nila yung sinasabing salita ng Panginoon sa Old Testament. At base po doon sa kanilang pagtingin at interpretation po doon sa Word of God, kasi nung mga panahon pong yun, kung mapapansin po natin, sabi nga po, wala pa namang New Testament. Ang meron pa lamang po ay yung sinasabing Book of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. At doon naman po sa mga Book of the Prophets, yun lamang po yung kanilang pinanghawakan. At bukod pa doon, meron silang sinasabing mga kwento na narinig tungkol sa ginawa ng Panginoong Diyos na talagang inihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Like example po, mapapansin natin ganito. Nung ang Diyos, sinugo niya si Moses para palayain po yung mga Israelita sa lugar po ng Ehipto. Si Moses ang pakita po ng merong palatandaan Unang-una na siya ay sinugo ng Panginoon. Pangalawa, talagang nahayag sa kanyang buhay yung sinasabing signs, wonders, and miracles. At nakikita po natin, paano nangyari ito? Hindi ba sinabi po ni Moses, siya ay sinugo ng Panginoon para palayain yung mga Israelita? Tapos hiningan po siya ng tanda. Anong tanda ang kanyang ipinakita? Unang-una, sabi ganoon, yung kanyang kamay ipinasok po sa kanyang damit. Pagkalabas ay nagkaroon ng ketong. Pagkatapos pinasok niya muli, pagkatapos nawala yung ketong. Tapos yung tungkod na kanyang hawak-hawak, nung ito'y kanyang binitawan, ito'y naging ahas. At muli, nang ito'y kanyang damputin, naging ahas na naman, naging tungkod na naman muli. Ibig sabihin, may signs, wonders, and miracle. Bukod pa doon, sabi nga pong ganyan, ay nagpadala ang Diyos ng 10 salot po sa Ehipto. At nakita naman po natin, yun ang naging dahilan kung bakit pinalaya po ng Parao ang mga Israelita. At nung sila po'y naglalakbay sa ilang, nakita natin doon na pinabuka ng Diyos ang dagat na pula. Pagkatapos, pinakain yung kanilang mga ninuno ng mana, ng karne, at sa kanilang paglalakbay, merong pillar of clouds sa umaga para hindi sila mainitan. At sa gabi naman daw po ay merong pillars of fire na siyang tatanglaw po para po sa kanila. Sa madaling sabi, merong mga tanda at himala na nahayag ng mga panahon pong yun. At hindi lamang po yun. Nung pinili naman po ng Diyos si Elijah at si Elisea, ang sabi ko sa Biblia, may mga tanda at himala din. For example po kay Elijah, nag-pray po siya, di ba? Bumaba yung apoy. At nakita rin po natin kung paano daw po ginamit ng Panginoong Diyos ang mga propetang ito mightily and effectively, bumuhay ng mga patay, nagpakain daw po ng 4,000 sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay lamang po. At bukod pa diyan, maraming mga tanda't himala sa kanilang kapanahunan. Yun po ay nakita natin sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, para sa kanila, kailangan daw po, merong mirakulo, merong miracle sa dapat na mangyari.
Kaya naman po, sabi ko sa Bible, sa Matthew chapter 12, verse 38, nung magkagayon, ang ilan sa mga guro ng kautusan at mga pariseyo ay sumagot sa kanya. Sinabi kay Jesus, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Kailan magpakita ka ng miracle? Ikaw talaga yung sinusubok ng Panginoong Diyos. Katulad ng ipinakita ng Diyos noong Old Testament. Alam po ninyo, kung mapapansin natin, bagamat itong mga taong ito ay nagbabasa po ng salita ng ating Panginoon, pero makikita natin, hindi nila naiintindihan talaga ang tungkol sa sinasabing propesiya tungkol sa Mesiya. Wala silang naiintindihan tungkol sa bagay na ito. Kaya naman, mapapansin natin ito ang kanilang kahilingan kay Jesus, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo, na talagang ikaw ay sinugo ng Panginoon. And according to Luke chapter 11 verse 16, sabi niya, may mga nagnanais na siya'y subukin. Talagang sinubok nila si Jesus Christ. Kaya patuloy na humihiling, magpakita siya ng isang himala mula sa langit, na talagang siya ang sinugo ng ating Panginoon. Alam po ninyo, kung mapapansin po natin, bagamat meron po silang hawak ng mga scriptures, hindi nila maintindihan yung sinasabi po ng mga scriptura. In fact, sabi nga pong ganyan, kung mapapansin natin, diba, inihula po yung tungkol po kay Jesus Christ sa Book of Isaiah, tungkol sa kanyang kapanganakan, tungkol sa kanyang misyon, tungkol sa kanyang mga pagtitiis at hirap. Ipinakita po yan ng Book of Isaiah chapter 53. At makikita po natin dito, sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, ay hindi nila maintindihan ang lahat ng ito. Para sa kanila, ang nasa isip po nila, isang mighty conqueror ang darating sa kanila, na kung paano iniligtas yung kanilang mga kalahi noong panahon po na sila'y alipin po sa lugar ng Ehipto, ay ganun din po ang gagawin ng itong Mesiyas na ito, na kung saan lulupigin niya yung mga Romano ng mga panahon pong yun, na kung saan ay sumakop sa kanila, at sabi nga, magtatatag ng panibagong kaharian. Ganun po ang kanilang pananaw po. Kaya kung makikita natin, hindi nila maintindihan talaga na sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos ang tungkol po sa propesiyang ito. Na para sa kanila, bakit naging katitisuran si Kristo Jesus? Maibibigay mo ba ang iyong pananampalataya sa isang tao, anak ng isang karpentero, na kung saan pinatulang mamatay, okay? Dahil sa isang kasalanan. So, ganun ang interpretation po nila. Kaya para sa kanila, mahirap tanggapin ito. Anak lamang si Jesus ng karpentero, tapos namatay sa isang sala. Bakit ko ibibigay ang aking pananampalataya sa kanya? So, yun ay para sa kanila isang malaking katanungan. Okay? Pagkatapos po, mababasa din po natin sa Bible, according to St. Paul, binanggit din po niya sa mga Grego naman daw po, according to verse 23, ito ay isang uri daw po ng katatawanan para po sa mga Grego. At alam po natin, sabi nga po ganyan, sabi ng salita ng Panginoong Diyos, para sa mga Grego, wala silang makitang karunungan tungkol sa nangyari po sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga para sa kanila, foolishness po ito kahangalan. Alam po ba ninyo, ang background po ng mga Grego, they love wisdom. Gustong po sila ng karunungan. At alam naman po natin yung mga pinanggalingan po ng mga philosophers po. Sinong kilala ninyo yung philosophers? Mga philosopher po. Sinong kilala ninyo? Plato. Walang Plato, ha? Aristotle. Diba? Socrates. Marami kayong kilala. Diba? At magpasa hanggang ngayon, may mga salita na kung saan ay nababasa natin at pinanghahawakan minsan ng mga mananampalataya. So para sa kanila, kung titingnan nila yung krus, ano bang wisdom dyan? Walang wisdom dyan. Kahakalan yan.
Na para sa kanila, isang tao na gumawa ng, para bang ganito gumawa ng krimen, okay, at nahatulang mamatay. Dati meron pa tayong, di ba, sinasabing death sentence ngayon, inalis na po yun sa kanila natural. Alam ba ninyo, church, noong mga panahon po ni Jesus Christ, ito gusto ko maintindihan po ninyo, no? Pangkaraniwan po yung ganung panoorin, na kapag ang isang tao nagkasala, hinahatulan na mamatay sa krus. Ibig sabihin, pangkaraniwan. Kaya nga kung makikita natin, Jesus, may kasama siya di ba? Meron siyang dalawang kasamang magnanakaw na hinatulang ng kamatayan. So, pangkaraniwan po yun. O parang sa kanila ordinaryo lamang yan. Gumawa ng krimen, hatulang mamatay. Siguro, kung isipin po natin, siguro mapalad pa sa loob ng isang linggo, talagang may nahatulan talagang mamatay ng mga panahon po yun. Kasi natural na po yun para po sa kanila, yung ganong klase po ng panoorin. Kaya naman po, wala silang makitang wisdom po pagdating po sa bagay na ito na kung saan daw po ay nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan natin sa human point of view, walang wisdom mga kapatid sabi nga po, wala silang makita tungkol po sa bagay na ito. At hindi nila makita, anong karunungan dito? Anong kaligtasan ang sinasabi ng mga apostol na ito? Para sa kanila, isang bagay na malaking katanungan po para sa kanila. In fact, sa totoo lamang po, sabi nga po ng Corinthians, sabi niya, di ba meron sinabi si Paul, carnal mind or natural mind cannot comprehend spiritual things. Mahirap talaga maintindihan ito mga kapatid kapag ang isang tao daw po ay nabubuhay daw po na natural, na kung saan ay nabubuhay sa kasalanan. Para sa kanya, mahirap maintindihan ito pagdating po doon sa kapahayagan pong espiritual ng ating Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin yon, mga kapatid? So, wala silang makitang wisdom. Tama lang yung sinabi po ng Word of God sa Isaiah chapter 58, verse 8 hanggang verse 9. Sabi ganyan, for my thoughts, I'm not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Di ba? Ganun naman talaga yun Isip ng tao, yan bang isip ng Diyos? Sa tingin nyo? Ano ba sa tingin nyo, mga kapatid? Yung pamamaraan ba ng tao, yung ba pamamaraan ng Diyos? Hindi. Iba ang isip ng Diyos, iba rin ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. At ito declare po ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi niya, for the heavens are higher than the earth. Totoo naman daw po yun. So are my ways higher than your ways, sabi ni Lord, and my thoughts than your thoughts. Kaya ibang isip ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Panginoong Diyos. Kaya para sa kanila, walang karunungan silang makita tungkol sa gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, sa Biblia, merong challenge po ang Bible Katulad po ng sinabi po ni Apostle James, sabi niya ganyan, ito ang kanyang hamon. Kung sinasabi mong marunong ka talaga sa mundong ito, sabi niya, ito daw po ang challenge niya. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng gustong pamumuhay ng bunga ng pagpapakumbaba at ng tunay na karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso, sinasabi mo matalino ka, sinasabi mo punong-puno ka ng karunungan, pero ang naghahari sa iyong puso, inggit, makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit. Ibig sabihin, hindi daw po galing sa langit yan. Yan daw po ay makalupa. Yan daw po ay makalaman. Yan daw po ay mula sa demonyo. Kaya kapag nakita ka ng isang tao, sabi, matalino siya, magaling siya, may wisdom, marunong, maalam, pero kung ang nagkahari daw po sa kanyang puso ay ganito, ay hindi daw po galing sa langit ito. Pangmundo lamang yan, okay, makalaman at mula sa demonyo. Lalo na, kung itinataas nila doon sa knowledge nila
ay walang iba kundi yung kanilang natapos na pag-aaral, yung kanilang talino, yung kanilang karanasan. Kaya sabi ganyan, yan daw po ay hindi galing sa Panginoon. Kasi ang isang tunay na merong tunay na karunungan na mula sa Panginoong Diyos ang nag-ahari sa kanyang puso, hindi pride, pagpapakumbaba, at nandun po yung pagpapasakop at pagganap ng kanyang tungkulin sa Panginoon. At higit sa lahat, makikitaan mo sila ng isang tunay na bunga. Di ba sabi ni Lord, you will know my disciple by their fruits. Di ba? Doon lamang kung makikita natin na meron talagang tunay na bunga ang isang tao na kay Kristo Jesus. Kaya nga po, dito ay isa rin pong babala ang pinakita po ng Panginoong Diyos sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 20. Para po sa lahat daw po ng mga nagsasabing marurunong. Okay, sapagkat ang karunungan daw po ng sanlibutan ito, take note, kamangmangan sa paningin ng Diyos. Gaya ng nasusulat, ginagamit niya ang katusuhan ng mga marurunong para magbitag po sila. Gayon din, batid ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. At hindi lamang po yan. Kung makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 19, ay sabi po sa Bible, sisirain ng Lord ang karunungan ng marurunong at gagawin kung walang saysay ang katalinuhan ng mga matatalino. Kaya meron pong warning na binibigay po ang ating Panginoon. Pero ang tinatalakay niya dito, yung wisdom comes from this world. Na walang itinataas kundi ang mundong ito at ang kanyang sarili. Kasi meron ding wisdom comes from God At yun ang talagang biyaya ng Panginoon at patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng mga nagpapakumbaba at nagpapasakop po sa Kanya. Amen? Hindi ho masama maging matalino. Kasi ako din naniniwala sa puntos na ganito na wala namang bubong Kristiyano. Pero, sabi mo sa katabi mo, naintindihan mo ba? Baka hindi ho natin naiintindihan yun. Kung ang taong papasakop kay Kristo, ako nga, sir, sa totoo lang, tamad ako mag-aral. Pero nabago po yung attitude ko nung ako po ay dumating si Kristo sa buhay ko. Tamad ako mag-aral. Pero dumating si Jesus Christ, hindi ko maintindihan sa sarili ko, bakit gusto kong tapusin yung Biblia sa pagbabasa? At bakit nag-decide ako sa puso ko na mag-aral sa Bible School? Nababago ang tao Tamad ba kayo mag-aral? Hanggang ngayon ba, tamad pa rin kayo na kayo ay na kay Kristo na? Magkaroon na tayo ng katanungan sa ating mga sarili. Kasi meron pang babago na nangyayari ang sino man nag-ibag-isa po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi na po ba natin yun? Kaya sabi nga sa Bible, wala kang alam, wala kang karanasan. Kaya sabi ni Haring Solomon, okay, basahin mo ang salita ng Diyos. Tatalino ka. Okay, sabi sa Biblia, kung wala kang karanasan, basahin mo yung karanasan ng mga sinulat dito ng mga lingkod ng Diyos. Mababahanginan ka ng kanilang karanasan at matututo kang magpasya ng tamang pagpapasya sa buhay na ito. Amen? Okay, kaya nga po, yun po pinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos. Iba yung wisdom na galing sa mundong ito at iba rin yung wisdom na galing sa Panginoon. At walang ibang itinataas po ang isang taong may karunungan mula sa Diyos kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yun. Kaya po, mapapansin po natin, iba yung pagtingin nila Okay, sabi nga po sa Bible, sa mga Hudyo, isod sila sa krus. Sa mga Grego naman po, foolishness, kahangalan ito, walang karunungan dito. Pero, ipinagita ng salita ng Diyos, according to St. Paul, in verse 24, para daw po sa mga Kristiyano, sa lahat ng mga sumasampalataya, yan daw po, krus na yan ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos.
Sino pong binabanggit yan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kapangyarihan, siya ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, ipinakita yan sa pamamagitan po ng Word of God. Christ is God's power and the wisdom of God. In 1 Corinthians chapter 1 verse 24, binigyan din po yan. Subalit sa mga tinawag ng Panginoong Diyos. Okay? Lahat daw po sumampalataya sa ating Panginoon. Maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ba'y sumampalataya kay Kristo? Okay? Kaya nga po, kung ikaw'y sumampalataya kay Kristo, ay para sa iyo, dapat i-declare mo si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan po ng ating Panginoong Diyos. Alam mo ninyo, siguro magkakaroon tayo ng katanungan po, bakit ganito po eh? Paano ba dinemonstrate ni Lord yung kanyang power at yung kanyang wisdom? Alam mo, nangyari ang lahat ng ito sa katauhan po ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, sabi nga po sa Bible, una-una, sabi po sa salita ng Diyos, siya po yung ipinanganak. Okay? Nino? Ni Virgen Maria. Paano siya lumabas sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo? Walang pagtatalik na nangyari po dito. Naintindihan po ba natin? Kayong lahat dito, tayong lahat dito, kaya tayo lumabas dito sa mundong ito, kasi meron tayong magulang eh. Merong pagtatalik na nangyari eh. At tayo ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Naintindihan po ba natin yun? Pero sa kanila walang ganun nangyari. Sabi sa Biblia, in fact, sabi nga po ng Biblia, si Joseph, ng time na yon, sabi po ng salita na, gusto niyang hiwalayan ng palihim si Maria. Pero pinigil po siya ng anghel. At ipinaunawa sa kanya na yung dinadala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay bunga ng banal na Espiritu Santo. Kaya doon pa lamang makikita natin, inihahayag po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang wisdom, mismo sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang po yan ang nangyari. Nakita natin na kung saan po, nung si Jesus Christ ay nagmi-minister po dito sa lupa, ay nakita naman natin, mga kapatid ko, di ba? Naghahayag ng salita ng Diyos. Nangangaral po ng salita ng kaligtasan tungkol sa paghahari ng Diyos. At nakita rin po natin, yung mga tao na mayroong karamdaman, pilay, nakakalakad ng tuwid, lumpo, nakakatayo, bulag, nakakakita. Iba't-ibang uri ng karamdaman, ilalapit kay Kristo Jesus. Sabi po sa Biblia, ito po'y gumagaling. Bumuhay ng patay, si Kristo Jesus. Nakita rin po natin, mga kapatid, sabi nga po ng Biblia, si Jesus Christ lumakad sa ibabaw ng tubig, sinasaway yung bagyo. Meron ba tao makagagawa nito? At kung mapapansin po natin, sabi nga po sa salita ng Panginoon, 2 pirasong tinapay, okay? 2 pirasong isda, 5,000 ang pinakain. Kaya ba ng taong gawin ito? At hindi lamang po yun. Si Jesus Christ nabuhay sa mundong ito na walang kasalanan. Sinless po siya. Kaya hindi mo siya pwedeng batuhin, nagkasala ka Jesus. Wala. Malinis na malinis po si Kristo. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos, nabuhay po siya na perpektong tao. Kasi si Jesus Christ, nung nasa mundo po ito, maraming mga Bible scholar niniwala po. Jesus Christ, 100% man and 100% God. Meron kang dalawang katauhan na makikita po sa Kanya, yung Kanyang pagka-Diyos at yung Kanyang pagiging tao. Kaya naman po, makikita natin dito na siya ay nabuhay po sa mundong ito at nahayag din po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos at ang karunungan ng Diyos mismo sa kanyang buhay. Pero anong ginawa ng tao? Anong ginawa ng tao? Sabi na, yung Jesus na yan dapat mamatay. Yung Jesus na yan dapat
ipako sa krus. Diba? Ipinako nila ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga po sabi nilang ganyan, sa kasaysayan daw po ng mundong ito, ang pinakamasama ay nahayag daw po doon sa lugar ng Golgotha na gawa ng tao. Oo, totoo. Ang karaniwang tanawin at panoorin po na kapag merong gumawa ng krimen ay hinatulan ng kamatayan. Pero sabi sa Biblia, masahol pa sa hayop ang ginawa po sa ating Panginoong Kristo. Diba? Sabi nga po sa Isaiah, kung hindi ako nagkakamali, Isaiah chapter 53, hindi mo may bibinta mukha ni Jesus. Grabe yung ginawa sa kanyang mukha. Masahol po sa hayop. Oo, maraming pinapako po sa krus ng mga panahon kong yun, pero grabe yung ginawa kay Kristo Jesus. Walang katulad yung ginawa po sa Kanya. Naintindihan po ba natin yun? Pero sabi ng Biblia, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Kasi dahil po sa kasalanan ng sangkatauhan. Sa madaling sabi, kasalanan ko at kasalanan nating lahat. Kaya po nangyari ang lahat ng ito. Yun ang dahilan kung bakit napako po si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Wala siyang sala, pero hinatulan ng kasalanan. Na dapat sana tayong makasalanan ang nakapako po doon. Alam niyo, maraming gumagaya po niyan. Siguro itong mahal na araw, marami na naman nagpapako sa krus. Marami nagpipinitensya. Pero mga magulang ko at mga kapatid, hindi ninyo kayang tapatan. Walang sino mang tao na makatatapat doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sakali man, gayahin niya yung ginawa ni Kristo Jesus, hindi pa rin ito magiging marapat sa harapan ng Panginoong Diyos. Alam niyo mo bakit? Kasi ang tao makasalanan, si Kristo ay banal at matuwid at walang sala. Naintindihan po ba natin yun? Okay? Kaya ito, sabi nga ni Apostol Pablo, itong katawang ito, sunugin ko man ang buhay ito para sa Diyos. Wala eh. Bakit? Kasi hindi kailangan makapantayin yung ginawa ni Kristo Jesus. Siyempre, yung mga nagpipinitensya, nakikita natin. Ako ko'y naaawa kapag nakakita ako ng ganoon. Kasi baliwala rin po yun eh. Kita niyo pansinin ninyo, pagkatapos ng penitensya, pagkatapos ng penitensyon, balik ulit sa dati nilang mga gawain. Di ba? Napalaya ba sila sa kasalanan? Hindi, balik pa rin sa dati. Kasi wala namang kapangyarihan ng tao na gapikin yung sala sa kanyang buhay o baguhin ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, Romans chapter 7, kahabag-habag ako. Kasi sabi niya ganyan, bakit ba ganito ang buhay ko? Alam kong tama, hindi ko magawa. Bakit ba yung mali, pilit kong ginagawa? At para bagang meron nagtutulak na kapangyarihan sa akin na gawin ang mali. Naintindihan po ba natin yun? Kaya minsan sinasabi niyo, kasalanan masarap eh. Hello? Pansin niyo, ginagawa ng maraming tao yan. Pag-sin daw masarap. Pero hindi natin alam na ang kasalanan, ang kabayaran nito, ay walang ibang kundi kamatayan. Kaya sabi nila, ang sin daw ganito katulad ng credit card. Enjoy now. Ano po? Totoo po yun. Masakit po magbayad. At maraming nababawi sa utang. Okay, shopping ka lang ng shopping. Okay, mga bills mo, credit card. Tapos ang gugulat ka, laki na pala. Oh. Akala ninyo, hindi babayaran. Akala nyo, libre yun. At akala ba ninyo, doon sa nangyari sa Panginoon sa Kristo,
walang pagbabayad nangyari po sa atin? Meron po. Sabi nga po sa Bible, kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran sa ating mga sala. According to Hebrews chapter 9. Kaya po yun ang pinakita po ng salita ng Diyos po dito. At sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, nakita natin si Kristo Jesus namatay. Pagkatapos sa ikatlong araw, nabuhay na magmuli. Diba? At pagkatapos noon, umakyat na po sa langit. Huwag po kayong maniniwala sa punto sa ganito, ha? Na maraming mga tao, si Jesus ay taon-taon pinapatay. At pagkatapos, taon-taon ay binubuhay pa rin po. Walang kapangyarihan ng tao na patayin si Jesus. Wala rin kapangyarihan ng tao na buhayin ang ating Panginoon Kristo. In fact, sabi nga po sa Bible ganito, kung hindi binigay ni Jesus ang kanyang buhay, hindi talaga siya mamamatay. Kusang loob ibinigay niya ang kanyang buhay para siya ay mamatay. Pero hindi mo siya nanatili sa daigdig ng mga patay. At nakita natin yung kanyang pagkabuhay na magmuli. Yun ang pinaka-blessed hope. Kaya sino mang sumasampalataya kay Kristo Jesus, ang sabi po sa, I think, 1 John chapter 3, ay magiging katulad po ng Panginoon sa Kristo. Na kung paano siya nabuhay na magmuli mula sa mga patay, ganun din ang mangyayari po sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya po, ipinakita po ng Word of God, si Kristo, siya yung kapangyarihan, siya yung wisdom ng Panginoong Diyos. Naintindihan po ba natin? Kaya nga para po doon sa mga sumasampalataya po sa ating Panginoon, ang tanong lang po ay ganito, paano ba sa iyo? Si Jesus ba ay kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos? Naintindihan po ba yung nangyari sa Kanya doon sa krus ng Kalbaryo? Kung malalim ang tawa mo dito, mga kapatid ko, itiyakin ko sa iyo, hindi pwedeng hindi maapekto ng buhay mo. Mababago ang buhay mo. Pananaw mo, mababago. Lifestyle mo, mababago. Hindi ka mananatili sa dati mong buhay. Amen? Kung mababaw ang tama sa iyo, mababaw ang pagbabago. Naintindihan po ba natin yun, mga kapatid? Kung malalim, malalim. Kung walang impact sa iyo, yung nangyari kay Kristo Jesus, at talagang totally, walang mangyayari talagang pagbabago sa buhay mo ito. Kaya yun po yun, mga kapatid, na pinapakita po ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya kung makikita po natin dito, ang sabi nga pong ganyan, ang kahangalan na sinasabi po ng mga tao, nangyari po kay Jesus Christ, sabi lang, ay yan naman ay katitisuran, yan naman ay kahangalan. Pero sa Diyos, ay kanyang pinakita po dito, ay hindi po katitisuran ang kanyang mensahe at hindi rin po isang kahangalan, kundi ito ay isang kapangyarihan, kalakasan at kapangyarihan at karunungan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, yan ay maliwanag na ipinapakita po ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat nakita natin yan tungkol po sa kaligtasan ng Panginoon, nakita natin yan yung pagbabayad ng kanyang dugo para po sa ating mga sala, at ang Panginoon ay nagtatagpo ng isang dakilang pundasyon, plano ng kaligtasan para sa sangkatauhan. Yan po ay wisdom. Amen? Okay, praise the Lord. Kaya po, makikita natin dito, sabi nga po ganyan, tayo, ano ang pagtingin natin sa krus, mga kapatid? Meron pong mababasa tayo sa Biblia na ganito po. Ito yung illustration lamang po. In Lucas chapter 23, verse 39 to 43, tingnan natin yung pagtingin ng dalawang taong ito. Dalawang magnanakaw, nakatabi ni Jesus Christ sa kanan at doon sa sinasabing kaliwa. Ano ang pagtingin nila kay Kristo Jesus habang sila ay nakapako po sa krus? Sabi po, yung isa, nilait si Jesus ng isa sa mga salarin na nakapako sa krus. Yun daw po yung nasa kaliwa. Sabi niya ganyan, habang nakapako si Kristo Jesus,
kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero yung isang nasa kanan, sinaway niya yung nasa kaliwa at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayunding kaparusahan? Tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid. Bakit? Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating ginawa. Kasi talaga nagkasala po sila eh. Nagnakaw po sila. So marapat lamang talaga silang parusahan. At yung pinarusa sa kanila ay kamatayan. Sabi niya, marapat lamang tayo tumanggap ng parusa kasi nagkasala tayo. Pero pinakita niya dito, kay Jesus Christ, sabi niya, ngunit ang lalaking ito, walang nagawang anumang pagkakamali. Iba ang pagtingin niya kay Jesus Christ. At ibang pagtingin niya habang si Kristo Jesus nakapako sa krus. Sabi niya, walang sala ito. Tama yung kanyang declaration. Biblikal ang kanyang declaration. At isa sa mga statement of faith na hawak-hawak ng mga Kristiyano, si Kristo sinless, walang sala, matuwid, banal. At ang sabi niya, kanyang lalaking ito walang nagawang anumang pagkakamali. Okay? Sabi niya ganyan. At sinabi niya kay Jesus, sabi niya, Lord, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Para ba sinabi niya, Lord, isama mo ko kapag naghari ka na. Siya ba ay sinaway ni Jesus sa kanyang declaration ng kanyang faith? Declaration of faith po ito eh. Sinabi ba ni Jesus na mali ang declaration mo? Wala po sinabi si Jesus Christ na gano'n. At itong taong ito, na sumampalataya sa Kanya habang nakapako sa krus, sabi niya ganyan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ay ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kaya nga po, sabi nga salita ng Panginoong Diyos, those who believe, sabi nga po ganyan, si Kristo, siya ang kapangyarihan at kadulungan ng Panginoon. Alam nyo, isa lang nakikita ko dito pagamat tahimik ko yung scripture Maaring ito ay nakarinig tungkol sa araw ni Kristo Jesus. Maaring ito ay may nag-share sa kanya about Jesus Christ. Kaya naman, sa panahon ng kanyang kalagayan, alam niya mamamatay na siya. Ang kagandahan lamang po dito, nagbalik loob po siya sa Diyos. Kinilala niya si Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ang kanyang buhay. Tayo, church, mahaba po yata ang lalakbayin pa po natin sa mundo ito. Huwag po natin sayangin ang bawat pagkakataon na binibigay po sa atin ang ating Panginoon Diyos. Hingga na magseryoso po tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay seryoso po sa atin. Huwag nawa po sana mangyari na katulad ng mga nakikita ko kung minsan na may mga tao na dinapuan ng matinding karamdaman dahil nag-backslide sila at hindi nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kayong kanilang kalagayan ay hahantong na po sa kamatayan. Okay lang. Kung sa mga pagkakataon yun, may lakas ka pang sabihin, Lord, patawarin mo ako sa aking mga sala. At gusto ko, Panginoon, na ako'y makapagpatuloy sa iyo. Gusto ko magbago. Paano kung hindi ganun ang senaryo? Hindi ganun ang nangyayari sa atin? Paano pa kaya tayo makapagsisisi sa ating mga sala? At paano pa natin sasabihin, Lord, patawad at gusto ko na, Panginoong Diyos, na yakapin ka sa aking buhay.
Sana po huwag maging huli ang mga pangyayari po. Samantalahin natin ang biyaya ng Panginoong Diyos na tayo lumakad according to His purpose and will. At sabi nga po ganyan, habang malakas pa, gawin na natin yung para po sa ating Panginoon. Amin po kayo mga kapatid? Okay, praise the Lord. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bisa na ipag-pray ako na nag-backslide, nanlamig. Pangit na ano po yun Para sa akin, nalulungkot ako Ako naniniwala ko, si Lord may itinakda bawat isa sa atin dito. Meron pagtatakda ang Panginoon Kapag araw na natin, wala na talaga tayong magkakawa. Pero huwag na mga sanang mangyari na doon sa pagtatakla ng Diyos sa ating buhay, ay masupungan tayo, wala talaga totally tayo sa Kanya. Amen? Mahalaga nasa Kanya tayo, mga kapatid ko. At yun nga, bigyan natin ng pagpapahalaga ang krus na ito, ang ginawa ng Panginoon Diyos para po sa atin. At bigyan natin ito ng pagpapahalaga sa ating buhay. Lumakad tayo according to His purpose and will. So tayo po ito ng lahat.